3, 2, 1. Are you ready? Good day Kaibonatics, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga Kaibonatics ay meron tayong rito, chicken na napunit yung balat. So bali ang gagawin natin for today's vlog ay tuturuan ko kayo kung paano tahiin yung napunit na skin nung mga alaga natin. So pwede rin tong i-apply sa mga, for example, meron kayong mga medium birds na nagkaroon ng accident o na sumabit sa sa kulungan at naging sanhi ng pagkapunit ng kanilang skin. So pwede nyo tong i-apply mga Kaibonatics. So meron tayo dito, papakita ko lang dito siya. So Kaibonatics, ito nga pala yung chicken natin na nasugatan dun sa kanyang cage. So bali napunit yung kanyang yung kanyang skin. So bali gagamitan lang natin siya ng sinulid at karayom. So tatahiin lang natin siya, ayan. So ganyan lang. Talagang masakit pero kailangan niyang tiisin. Ayan, tutusok nyo lang sa balat. So bago nyo pala tahiin yung sugat ng mga alaga ninyo, dapat linisan nyo muna yung paligid nung balat niya. Tanggalin nyo muna yung mga balahibo para mabilis na matahi. Mabilis nyong matahi yung sugat. Kasi kung di nyo nililinis yan, hindi nyo makikita kung saan tutusukin yung balat. So sorry. So kailangan lang na So bago nyo pala gawin yan Kaibonatics, kailangan disinfect nyo muna tong needle na gagamitin ninyo. Wala kasi tayong mga surgical rito na needle at yung ginagamit sa hospital na strand, yung medical strand, surgical strand, mga ganun. So hindi ko alam yung term sa medical term nung sinulid nila na ginagamit pag may sugat. So, bali magdi-DIY tayo, ito lang. So ito naman ang ginagawa dito sa province, especially sa mga nagsasabong na manok. Bali pagka nabuhay yung panabong nila at kailangan gusto pa nila tong mabuhay, so ito ganito lang ginagawa nila. Tinatahi nila yung balat na napunit. So kung may laman dyan na napunit, so pwede rin naman yun. Ang lang nito, kagandahan nito, mabilis na gagaling yung alaga ninyo pagka tinahinin nyo siya. Kaysa yung naka-expose, mahirap yun. Mabilis pasukan ng mikrobyo, ng germs, bacteria. So maaaring ma-infection pagka ganun. So itong ganito, nakakatulong na may sara agad yung niya, yung skin nung may iwasan na may infection. Yan lang Kaibonatics, kasimple. Para ka lang tumahi ng ng damit. So may excess na naiwan dito, so bali didikit lang natin.
Ayan, pabalik. Tayin natin pabalik para yung mga naiwan na parts. Dikit natin. Yan, o diba? Lapit na. Kunting-kunti na lang, matatapos na. Yun, o diba? Tumikit na. Ganda na. Aray ko, ako natusok. Lapit na, malapit na. Yan, ganyan lang. Lapit na, konti na lang, konti na lang. Huwag ka magpumiglas para ikaw ay mabilis tayo matapos. After nito kay Monatics, pwede natin itong lagyan ng betadine para mabilis na matuyo yung sugat at hindi na kasi ang gagawin lang natin sa mga ganito, i-isolate natin dun sa iba para hindi magalaw yung sugat niya at mabilis na gumaling. So ganyan yung gagawin natin kay Monatics. So ito na yung pinaka last, ilalak na natin. Ilalak na natin yung skin para yan, lock na sa panglock. So ganyan lang kasimple ito. Nagsara na yung kanyang sugat. So isang mabisang paraan para gumaling yung alaga natin. So bali ito siya, alaga natin. Sa milay siyang parang BPR, Plymouth Barred Rock. So sa pangangatawan ng ibon ay nung manok, siya malakas, mataba naman siya, healthy naman. So nagkataon lang talaga na sumabit sa kulungan yung kanyang skin, kaya nagapan na natin. Kaya sa ayan, tapos ilalagyan natin to ng betadine. So bali after nung matahi mga Kibonatics, nalagyan na natin ng betadine. So ito yung betadine namin, nakalagay sa sa bottle. So spray nyo lang. Ganyan lang. So ganyan lang, tapos pwede na natin siyang ilagay dun sa kanyang kulungan. So ganun lang kay Bonatics. Hope na may natutunan kayo dito sa aking video. Paano medicate yung mga alaga ninyo kapag sila ay nadisgrasya, like napunitan ng balat. So applicable din to kay Bonatics sa ibon, sa mga medium birds o sa mga African na nasugat sa kanilang mga cage o inaway ng mga kasama nila sa loob ng cage. So hanggang dito muna ang ating video. So yan na siya kay Bonatics. So after nyong ma-medicate yung ating alaga, after natin siyang ma-medicate, ito na, i-isolate muna natin siya sa iba para hindi siya hindi tukain yung kanyang sugat. Kasi kapag tinukayan, maaaring ma-infection at maaaring bumalik sa dati. Kumbaga maaaring lumaki ulit yung sugat. Thanks for watching kay Bonatics. Hope you enjoyed this video. Breathe lang ng breathe. Don't forget to like, share, and subscribe.